Vicky, uuwi ka na ba? Napalingon ako. Si Gladys yun. Katrabaho namin nila sa Irene. Medyo close din namin. Tingin ko nga malapit na siyang maging parte talaga ng grupo. Ang kaso, may kung ano sa kanya na ayaw ko. Tinanguan ko siya. Bigla namang kumapit siya sa braso ko at matamis na ngumiti. Saka nagsabing sasabay na siya sa akin. Tangina ng trip mo no? Sasabay ka di napalayo ka sa apartment mo. Sagot ko sa kanya. Tumawa siya ng malakas. Tanga, sa mortos, sa inyo. Nabanggit kasi sa akin ng pinsan ng lola ko na yung kapatid nilang isa doon nakalibing. Mahina na siya kaya hindi siya makakabisita sa Puntod this year. Ako na lang daw. Ito binigay niya. Kinuha niya mula sa bulsa ng jacket ang lumang-luma ng visitor's pass na kailangan ipakita ng mga bisita tuwing mag-uundas para makapasok sa gate ng sementeryo sa amin. May kamag-anak kayong nakalibing sa amin? Maangkong tanong. Alam naming lahat na taga-Mortus kung paano kilatisin ng visitor's pass. At yung hawak ni Gladys, totoo. Oo, second cousin ng totoo kong lola yung nagbigay nito pero close naman kami sa kanila. Sabay na ako kunin ko lang yung bag ko. Nakapagpa-reserve na rin ako sa hotel, hindi mo na ako kailangang bisitahin pa. Bago ako makahuma, nakabalik na siya sa loob ng building. Tinawagan ko naman agad ang kuya ko at kwento ang naganap. Tinanong niya ako kung anong buong pangalan ni Gladys at kung anong apelyido ang nasa visitor's pass. 5 minuto ang lumipas, si kuya naman ang tumawag sa akin. Pinayagan niya akong isabay si Gladys. Pinahahatid na rin niya kung saang hotel ito tutuloy. Tapos, huwag ka na makikipagkita sa kanya sa loob ng bayan hanggat hindi natatapos ang pista. Sabi ni kuya. Pagkarinig nun, nanuyo ang lalamunan ko. Eto na ba yun? Eto na ba yung dahilan kung bakit kahit gaano kabait at kakalog si Gladys, may parte sa loob ko ang umaayaw sa kanya. Tahimik lang kaming dalawa sa biyahe. Punuan ng mga bus sa terminal papunta ng Arqueña. Halos lahat din ng bukang bibig na mga kasabay namin ay sa Mortus ang punta. Nang makarating na kami sa wakas sa Arqueña, saka umingay ang mga tao sa bus. Si Gladys parang batang nanlalaki ang mga mata nang dumaan ng bus sa munisipyo. Napakaliwanag kasi at napakagara nito. Maliit na bayan lang naman ng Arqueña. May 77 na barangay lang. Hindi pa nga kami city pero dinaig na namin ang ibang bayan sa probinsya. Nagtataasan ng mga gusali, may skyway, malinis ang paligid. Pero sa gitna ng pagkamoderno ng bayan ay hindi nawawala ang mga puno at halaman kahit saan. Grabe, ang ganda talaga dito. Narinig kong sabi ng lalaki sa harapan naming upuan. Medyo napangiti ako nung marinig yon. Kahit kaming mga taga-barangay Mortus ang black sheep ng Arqueña, pagka ganitong may naririnig akong papuri patungkol sa Arqueña, lumalaki pa rin ang ulo ko sa saya. Tumigil ang bus sa harap ng sikat na King Mall at nagsibabaan na kami. Hindi magkamayaw ang mga tricycle driver sa pagtatanong kung saan ang destinasyon naming mga pasahero. Nahagip naman ng mga mata ko ang pamilyar na mukha, si Kuya Wilson, taga sa amin. Kinawayan ko siya at lumawak ang ngiti niya. Kinuha niya agad sa amin ni Gladys ang mga dala namin. Tinanong niya kung diretso na agad kami sa bahay. Nang sinabi kong ihahatid muna namin si Gladys sa hotel, natigilan siya.
Napatitig siya ng medyo matagal kay Gladys. Tapos nang makabawi, tumingin siya sa akin. "Kaibigan mo?" tanong niya. "Workmate po." Si Gladys ang sumagot. Napatango naman si Kuya Wilson at bumalik na ang sigla sa mukha. Sinamahan ko hanggang lobby ng hotel si Gladys. Sinabi ko na rin ang turo sa akin ni Kuya. "Uy, hindi ako pwede mula bukas hanggang November 2 ha. Sabi kasi ni Kuya marami pa ring orders ng kandila kaya hindi kita mapapasyal. Bali sa atres na lang ha," sabi ko. Hinampas naman ako ni Gladys sa braso. "Parang tanga to." "Oo, okay lang. Thank you ha." November 1. Hindi na magkamayaw lahat ng mga tao dito sa amin. May naglilitsyon ng manok at baboy. Halos lahat nagluluto, kahit sila nanay. Kaila sa alam ng mga tagalabas ng Arqueña, hindi naman namin fiesta talaga tuwing Undas. Kaya lang nagmumukhang fiesta dahil nga lahat ng kabahayan sa amin dito sa Mortus nagluluto. Pero hindi naman kami ang may handa nun kundi paluto ng mga bisita para pagsasalu-saluhan nilang mag-anak mamayang hating gabi. Pagpatak ng ados. Uulitin ko ha, hindi namin fiesta. Wala kaming fiesta. Masaya ang lahat dito sa amin kasi kumikita kaming lahat ng malaki tuwing Undas. Hindi kasi pinapayagan ng lupon na magpasok ng pagkain sa barangay ang kahit na sino. Dapat dito sa Mortus manggagaling lahat, ultimo kandila. Bawal din ang cellphone, camera o ano pa mang may koneksyon sa technology sa loob ng sementeryo. Dati may mga umaangal pero wala pa rin naman silang magagawa. Hindi kasi talaga sila papapasukin nila Kuya kung hindi nila iiwanan ang mga gamit nila. Totoo ring naging busy ako. Marami talagang order ng kandila kaya lahat kami sa bahay tumulong sa paggawa. Pinilit ko ring itago sa kasuluk-sulukan ng isip ko si Gladys at ang maaaring mangyari sa kanya. Gabi na kami ng 1 nakapagpahinga. Umuwi din si Kuya para sabay-sabay kaming makapaghapunan. Masaya kaming lahat. Nagniningning ang mga mata ni nanay at tatay. 9:00 ng gabi nang paggayakin ako ni Kuya. Sama daw ako sa pagroronda niya sa loob. Hindi ko mapigilang hindi mapangiti nang makita ang loob ng sementeryo. Ang daming tao. Lahat din sila mukhang masaya. Maliwanag ang paligid dahil sa dami ng nagnininggas na mga kandila. At gawa namin lahat yon nila nanay. Maingay din, kwentuhan, lokohan, at tawanan. Kung pipikit ka, iisipin mong wala ka sa sementeryo kundi nasa park. Pagpatak ng 11:00, natanaw na namin sila nanay. Sinalubong namin sila ni Kuya at tumulong sa mga dala nila. Tuloy-tuloy na kami sa puntod nila lolo, lola at ate. Naglatag kami ni nanay ng blanket. Si Kuya at tatay naman, nagsindi ng mga kandila pagkaayos sa mga dalang pagkain. Tapos si tatay humiga sa ibabaw ng puntod nila lolo habang si Kuya nagpaalam na itutuloy na magronda. Babalik na lang daw siya bago mag 12:00. Bago siya tuluyang umalis, pasimple niya akong binilinan. Nawag ko nang hahanapin si Gladys. Tumango naman ako. Wala naman talaga akong balak. Kung ano man ang tunay na pakay niya dito sa Mortus, hindi ko na kailangan pang malaman. Ayokong mapahamak ako at sila nanay. Eksaktong 12:00, tumahimik ang paligid at humahangos na dumating si Kuya.
Kasama niya rin ang dalawa pa niyang katrabaho na ang pamilya ay ilang metro lang ang layo sa amin. Yumakap ako kay kuya. Ganoon din ang ginawa ni nanay at tatay. Mataman kaming nakatitig sa tatlong magkakapatong na puntod. Dahan-dahan nagbago ang mga yon. Nagkaroon ng maliliit na pinto. At hindi nagtagal, narinig sa buong paligid ang pag-ingit ng napakaraming pinto. Nagsilapit kaming lahat sa mga puntod at nang bumukas ang maliliit na pinto, tinulungan namin ang mga papalabas doon. Tapos bumalik na ang ingay, yung tawanan at iyakan. Ito ang dahilan kung bakit ang Mortus ang may pinakamalaking sementeryo sa buong bansa. Kung bakit maraming gustong magpalibing ng mahal nila sa buhay dito. Dahil taon-taon, pagpatak ng alas 12 ng hating gabi ng November 2, nabubuhay at bumabangon ang mga patay na nakalibing dito. Bata man o matanda, lahat sila nabubuhay at nakakapiling ng mga mahal nila sa buhay hanggang sa magbukang liwayway. Ang sabi nila nanay, sa tingin niya kahit ang mga lupon ay hindi alam kung anong magic ang meron sa Mortus, kung paanong lahat to ay nagiging posible. Ang mahalaga, sabi ni nanay, kahit ilang oras lang ay makakapiling ulit namin sila lolo. Pero maraming bawal. Hindi pwedeng hindi kadugo ng namayapa ang magpunta. Dapat lahat ng nasa loob ng sementeryo ay kaanak ng isa sa mga nakalibing. Dahil kung hindi, sila ang kakainin ng mga bumangon. Habang inaalala ko to, pumailan lang ang isang sigaw. Tapos medyo nagkagulo. Nanindig ang mga balahibo ko nung biglang mapuno ang paligid ng mga pag-angil. Tapos hinila ako ni kuya palayo kay ate na yakap ko. Napatakip ako ng bibig nang makitang yung maayos na itsura nila lolo kanina ay nagbago. Namuti ang mga mata nila. Nagkaroon din ng mga itim-itim na ugat sa mukha nila. At silang mga bumangon ang umaangil. Tapos parang tumigil ang pagtibok ng puso ko nung makita ko si Gladys. Siya yung sumisigaw. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Sinalya naman ako ni kuya kay tatay. Haharangin sana niya si Gladys. Pero may mabilis na umatake kay Gladys. Si ate. Bago mabanggit ni Gladys ang pangalan ko, nasakmal na siya ni ate sa leeg. Kung hindi ako mahigpit na hawak ni tatay, baka natumba ako sa nasasaksihan. Itinalikod ako ni tatay tapos inalo-alo. Huwag ko na raw isipin. Tumango naman ako. Kahit hindi ko nakikita, alam kong ilan sa mga bumangon pa ang nakikagat din kay Gladys. Nalaman ko na lang na tapos na nang maglabas ng wipes si nanay at hindi siya nag-iisa. Marami ang naglabas ng pamunas. Parang normal lang na nadumihan lang ang mga pinupunasan nila. Parang wala lang sa kanila na dugo at fresh na karne ang nililinis nila sa mukha, leeg at kamay nila ate. Bukod sa buto, wala nang natira kay Gladys. Hindi pinatawad kahit damit niya. Akala naming lahat okay na. Pero maya-maya dumating ang isa sa mga kasamahan ni kuya. May problema at kailangan daw si kuya. Pero inassure nila ang mga tao na magpatuloy na ang saya. Na ginawa naman ng lahat. Maliban sa akin. Sila nanay kasi, pati yung ibang mga bisita ilang beses na.
Ang mabigat kasi sa sitwasyon ko, kilala ko si Gladys. Pero nang bumalik na sa normal sila ate, medyo naiwaksi ko siya sa isip ko. Pag-uwi namin pagkalat ng liwanag, kwento ni kuya na may maliit na camera kay Gladys. Nakapag-upload siya ng ilang clips tuwing lumalabas siya ng sementeryo at nakukuha niya sa help desk ang mga gamit niya. Ang pinagpapasalamat na lang nila kuya, sa vlog pa lang niya na i-upload at puro itsura pa lang ng sementeryo ang nakunan nito ng video. Na-take down agad ng mga IT ng munisipyo yung website niya. Yung visitor's pass na meron siya ninakaw niya sa tunay na may-ari, isang matandang babae. Matagal na nitong nireport sa lupon na nawawala ang passes niya. 10 taon na rin at napalitan na rin ng lupon ng nawala. Sa pag-iimbestiga ng mga IT ng munisipyo kay Gladys, nalaman nilang dati itong nurse na nag-resign dahil sa depression. Namatay kasi ang asawa nito. Yung matandang nawalan ng visitor's pass, na-admit sa ospital kung saan nurse dati si Gladys. Ang ikinagulat ko, yung asawa ni Gladys nakalibing sa mortus, yung totoo nitong katawan. Ang pinalabas kasi ng magulang at mga kapatid nito, crinimate ito. Hindi alam nila kuya kung sinong nagsabi kay Gladys na yung abo na asa kanya ay hindi sa asawa niya. Pero kung sino man ang nagsabi kay Gladys ng totoo, dalawa lang yan, tanga o may galit sa kanya. Dahil hindi nito sinabi kay Gladys na hindi siya pwede kahit asawa pa siya. Kasi hindi siya kadugo eh. Hindi siya pwede sa loob ng sementeryo pagsapit ng pista ng mga patay.